Kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Duterte. Breaking news po, dating Pangulong Duterte dadalhin na po sa Japan. At ngayon, hindi na Pilipino ang sumisigaw kung hindi isang Japanese representative mismo ng International Career Support Association sa harap mismo ng UN, United Nations Human Rights Council na nawagan ng humanitarian intervention at interim release para kay Pangulong Duterte. Tanong, kung walang mali sa ginawa ng ICC, bakit umaangal na sa international stage ang ilang foreign representative? At mas matindi, hindi ito galing sa DDS, hindi galing sa vloggers, kung hindi galing sa foreigner. Ibig sabihin po, hindi lang ito local na issue. Umaabot na sa mundo, sa buong mundo ho. Pero habang may nananawagan ng hustisya sa labas, dito sa Pilipinas, ano ang meron yun? Ayuda na palpak. Gobernong parang mas busy sa PR at impeachment. Gago! Kesa sa tunay na serbisyo. Nako, kayo mga grabe ang inaano sa inyo nitong gobyerno to, para kayong ginagawang mga tanga lang Hindi, imaginein mo this is a big issue. Isang foreigner, international, ito'y hindi lang basta-basta representative po ito ng isang International Career Support Association. Human rights advocate po ito. Nagsalita. Saan? Sa kanto ba? Sa social media ba? Hindi. Nagsalita po mismo sa UN. Bantakin mo ganun kabigat ito. Pero walang bayarang media ang nag-report. Walang bayarang media ang nag-interview sa kanya. At sinasabi pa nung iba, AI daw. AI pero na-interview ng SMNI. Pero dito ka magtataka. Yung pangit na pretender na British siya, na vlogger, ini-interview ng media. Gago! Pag pakikinggan mo yung sinasabi nitong pangit na pretender na ito, wala namang laman ng utak. Puro baba. Pero ini-interview ng media. Magkano bayad sa inyo mga media para interviewin ito? Yung totoo. Gago! Magkano binayad sa inyo para salsalin nyo itong vlogger na ito? Gago! Walang kwentang vlogger ito. Bakit? Wala kang followers to Ano meron siya? Pangit lang. Gago! Oo, yun lang meron siya. Pangit siya. At saka yung kanyang British accent. Pa-English, parang tanga lang. Pero ba't ini-interview ng media? Kasi nga, bayad. Yan ang totoo, bayad kayo. Huwag na tayo magmaang-maangan. Itong Japanese representative, ng ICSA, yung International Career Support Association, mismong sa harap ng United Nations, mga king ina ninyo, mga media kayo. Hindi kayo nag-interview sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi it's favoring Duterte. Di ba? Hindi nyo ini-interview. Nananawagan ako sa mga puki ng inang mga bayarang media dyan. Hoy, mga puki ng inang mga bayarang media dyan, nakikinig ba kayo? Bakit hindi nyo interview ito? Ini-interview nyo yung pangit na vlogger. Buti talagang SMNI, talagang serbisyo sa taong bayan, no? Di ba? Sabi nga, truth matters. Yun ang totoo. Pakinggan natin ito dahil napakaganda na sinabi nitong Japanese na ito. Iba talaga ang Japan. Ako kaya gusto kong tumira dyan. Japan talaga Hindi, kaya ako gustong tumira talaga dyan sa Japan Iba talaga ang pananaw nila. Kaya ako, naniniwala ako na kayang i-pressure ng Japan. Tingnan mo yung paninindigan ng kanilang Prime Minister. Nakita nyo yun? Ay, grabe yun. Grabe yun. Tinabla si Trump. Kasi,
Mabait pa una yung Prime Minister payakap-yakap pa Maraming ang sumita sa kanya doon yung Prime Minister ng Japan. Nagpunta sa Amerika. Nung pagharap, yumakap. Wala namang problema yun kasi beso-besong leader, di ba? Si Trump at saka yung babaeng Prime Minister. Kaya lang sa kultura ng Japan, hindi katanggap-tanggap yun. So medyo pinuna siya ng ilang mga politiko sa Japan na parang hindi tama yung ganun, ganyan-ganyan. Okay? Pero nung pinahiya na, tinanong si Trump, sabi nung isang Japanese reporter, Mr. Trump, bakit hindi mo man lang in-inform ang ibang bansa na ikaw ay lulusob sa gera sa Iran? Kasi this concerns yung hindi lamang naman po yung Amerika Katulad ngayon, problema tayo sa krudo dahil sa nangyaring gera na yan. Tama, mali? Eto na, sabi ng reporter. Ba't di mo kami in-inform? Siyempre in Japanese. Ganun kasi sila magalit So sabi ni Trump, siyempre surprise yan. Kailangan naman surprise attack para talagang which is tama naman. Okay, para sa akin tama yon, surprise. We need a surprise sa gera, surprise. Pero ang mali dito, dinagdagan ni Trump ng pitik, sabi niya. Kung alam niyo naman surprise yan, tinatagalog ko na lang alam niyo naman kailangan ng surprise sa ganyan. At pagdating sa surprise, hindi naman kayo hindi naman kayo naiiba. Dahil kayo nga sinurprise nyo kami nung dun sa bombing yung sinasabi niyang bombing. So parang para bagang pinitik ng konti yung Japan na reporter. Although ang pinitik niya yung reporter, ibig sabihin parang pinaringgan niya yung reporter. Pero ang tinatamaan doon yung Japanese. At imaginein mo katabi mo yung Prime Minister ng Japan. So sana yung bibig mo hindi gano'n na parang sagutin mo na lang yung tanong, we need a strong and strategic na surprise, ganyan-ganyan, di ba? Hindi yung pinitik mo pa yung kasaysayan na kung saan ang Japan nag-surprise attack, di ba? Doon sa Amerika noon. Na-offend ngayon itong Prime Minister after nung visit niya. Sabi niya, I want Trump to apologize. Yun. Gago! If Trump will not apologize, I will never step back dyan sa Amerika, sabi niya. Kasi nga daw, mali naman yung ganong klase na parang sinasabi na pinahiya ang Japan parang in front of the international community. Parang pinahiya mo, Trump, yung Japan. Alam mo, matindi yun, matindi yun, sabi ko sa inyo. Iba talaga itong Japan pagka, kasi yung honor sa kanila, napaka-importante yan Yung, maimportante sa kanila talaga na hindi sila napapahiya. Kaya when they serve, they serve. They make sure that masaya yung customer. Ganon sila. Iyon ang kanilang upbringing bilang mga kultura. Dahil napahiya yung Prime Minister noong time na yun. Nako po, sabi niya, mag-apologize ka muna. Ang lupit, mga kababayan. Kaya nga, itong sinabi nitong Japanese representative sa UN, yung representative ng ICSA sa UN, hindi na ito bago. Talagang naninindigan to sa katotohanan. Kaya ako naniniwala ako na dahil dito, maaari talagang mapabalik si Pangulong Duterte. Dahil hindi ito yung, tandaan ninyo ang Japan, even if they're Asians, kasi iba ang tingin ng mga puti, lalo na dyan sa Netherlands. Iba ang tingin ng mga puti, lalo na mga European, medyo racist talaga yan Iba ang tingin nila sa mga Asian, pero pag Japanese ang tumayo, iba ang honor, iba ang karakas ng Japan. Kaya dito mga kababayan, pag pinressure talaga ng Japan ito, alam mo, ikaw Prime Minister, maniwala ka sa akin, yung Prime Minister, katigan mo itong sinasabi nitong representative ng ICSA, naku po, maniwala ka. Malaking impact nito sa buong mundo. Kasi ngayon talagang
ito yung international case nga ang tawag dito. Talagang lahat nakatutok. Not just Philippines, not just yung Netherlands o yung The Hague. Buong mundo ho, nakatutok dito. Imaginin mo, dinala na yan sa UN. Pag pinanigan mo, Prime Minister, ma'am, if you understand me, if someone can interpret this to the Prime Minister, please do so. Naku, galing ko talaga mag-English, Brad. If you are listening, Madam Prime Minister, if I were you, you're not me. If I were you, I would really take the side of this representative from the International Career Support Association. Take the side of this person. Kasi you know how the President of the Philippines, the former President of the Philippines, have a good relationship with Japan. Paano ko nasabi yun? Panoorin natin to. Ito. Inilahad ng isang Japanese human rights advocate kung bakit maraming Hapon ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye sa report ni Guy Saito mula sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ng isang Japanese national ang positibong impresyon ng mga Hapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I have a very good impression when President Duterte met our emperor in Japan, and he behaved very good, and Japanese people really appreciate it. Grabe, no? Yun lang that simple gesture, kasi alam niyo napaka-particular ng Japanese dyan . Alam niyo yan, mga taga-Japan, alam niyo yan. Iba ang Japanese culture . Napaka-importante sa kanila nung respeto, honor, yung demure mo, kung paano ka demeanor, ano yun? Di ko alam kung ano yung word na yun, basta yun. Di ba? Yung totoo naman yung kanilang grabe ho yung nila . Kailangan talagang kagalang-galang ka, tama yung ginagawa mo, or else medyo ang baba ng tingin sa'yo. Yan, totoo hindi ako nagbibiro. Ganyan talaga sa Japan. Tuloy. Ayon kay Shunichi Fujiki, nagkaroon ng magandang impresyon ng mga Hapon kay Duterte, lalo na sa naging asal nito sa pakikipagpulong noon sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit na pagkakaibigan ng dating Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend. Right, so this is one of the reasons that I admire President Duterte, and now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. Sa isang privileged speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council. Isipin mo isang Prime Minister, mabigat ito, ladies and gentlemen. Prime Minister po nagpunta mismo doon sa bahay ni Pangulong Duterte. That is something. That is, yung magpunta ka sa palasyo, yung mismong opisina ng presidente, okay yun. I mean, part yun minsan talagang diplomatic Pero yung pumunta ka sa bahay, iba usapan na yun. Yun ay ibig sabihin sa kanila ay isang gesture na ito ay kaibigan ko talaga. Ito ay talagang meron kaming magandang relationship. Pumunta mismo sa bahay para ipakita, kasi bahay, ang house, ito ladies and gentlemen sa Japan, ito yung bagay na personal. Kasi tandaan ninyo, sa Japan, private space is so important. Yung espasyo mo sa sarili mo, privacy, very special yan for them. Hindi katulad sa atin, chismisan. Hindi katulad sa atin, isipin nyo na lang to tatawid ka na nga lang ng karsada, kailangan may personal space pa. Kaya nga nung una, medyo siyempre, nung mga simula pa lang sa Japan, tatanga-tanga ako, may space. Uy, may space. Alam mo naman sa Pilipinas, pag may butas, pasok. Di ba? May space. Nakatayo yung mga tao, nag-aantay na mag-green yung tawiran. Pupunta talaga ako sa harap Bakit ba ayaw niyong pumunta dito? May space kayo. May espasyo kayo. Yeah?
Kasi pala, ayaw nilang dumikit sa isa't isa. Personal space ang tawag dun. Ayaw nilang magkadikitan. Kailangan may Ito, even before COVID ito may personal space talaga. Matik na yan sa kanila. So, wag kang sisingit at pupunta dun sa harap para kang tanga. Ganun eh. Pero syempre, pag Pinoy ka, basta may masisingitan. Tama po ba ako, mga rider? Bakit? Ba't mo alam ba? Ginagawa ko rin yun. Basta may espasyo, pasok. Siksik mo talaga yung katawan mo. Sa kanila, hindi. Kaya yung sinasabi dito, yung palang sa tawiran palang ito, pampublikong lugar, may personal space na. Iba pa, pag bahay ang sinabi. Pag sinabing nagpunta ka talaga sa bahay, yun, ibig sabihin talagang tunay na magkakaibigan kayo. Kaya nga sa Japan, di ba yung pagka sila umiinom, hindi sila nagiinuman sa bahay. Ang mga Koreano, oo eh. Pero ito sa Japan hindi. Unless talagang friendship kayo. Talagang totoo kayo magkakaibigan. Pero usually izakaya yan o yung tinatawag na kainan na inuman doon. Diyan kayo magkikwentuhan. Yan. Mga katrabaho mo dyan, mga kaibigan mo dyan. Pero yung mga malalapit mo na kaibigan talaga sa bahay. Pag dinala ka na sa bahay, ibig sabihin malapit ka talaga. Kaya yung ginawa ni Prime Minister Abe, yun ay isang simbolo na sinasabi ang Japan ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. Ang ganda. As a matter of fact, ako dami kong na-meet dyan. Mga satcho, satcho, mga mayayaman, mga matatalagang meron silang mga katungkulan sa gobyerno. Grabe ang respeto nila nung panahon na presidente si Pangulong Duterte. At nung naging Pangulo si Marcos, nagtataka talaga sila. Nagtataka sila, bakit? Bakit nyo pinaupo yan? Walang biro. Marami nga nagsabi, we will never come back to Philippines until Marcos is the president. Ang dami kong narinig na Japanese na satcho, yung mga boss, na nagsabi niyan sa akin, I will never go back to the Philippines until Marcos is the president. Di daw sila babalik sa Pilipinas. Gusto nila another Duterte. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Tanungin nyo yung mga boss nyo dyan sa Japan, kayo mga nakikinig sa akin. Ganon. Kaya dito, sinasabi niya dito na sobrang namin ng si Pangulong Duterte. Sa interim release ni Duterte dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. Kasalukuyang nasa ICC detention facility ang dating Pangulo, kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Nauna nang tinanggihan ng ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya o interim release. Plano naman ng Japanese at Filipino community sa Tokyo na magsagawa ng conference upang talakayin ang issue at ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. I was thinking to hold a kind of conference within the Japanese society, first of all, to have kind of to support, or this is injustice. So not support Duterte or not supporting Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to have a conference in Tokyo, or Congress building. Patuloy na mapag-iit ang hustisya ng Filipino community sa Japan para ipanawagan ang paglaya ni Duterte. Isa sa mga grupong nangunguna dito sa Japan ay ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU. So the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. Naniniwala si Fujiki na inosente ang dating Pangulo at dapat itong makalaya upang mabigyan ng tamang gamutan. At kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Duterte. We really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want Duterte to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people.
Sa ngayon ay abala na ang Filipino community dito sa Japan sa paghahanda para ipagdiwang ang karawan ni dating Pangulong Yan. Duterte sa Marso 28. Nako Hindi po. rin daw sila titigil hanggat hindi nabibigyang katarungan o mapapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Mula rito sa Japan, para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahala. Nagulat, Guy Saito, SMNI News. Ayun, no, grabe. Alam mo, ladies and gentlemen, people in the house, ha, lalong-lalo na sa Japan, nakakatuwa kayo dahil dyan meron kayong event. Ito yan, no, March 28, ha. Part 1, may marcha ng pagkakaisa. Magmamarcha tayo dyan. Sa Jingu Dori Park, Tokyo, Shibuya. March 28, 10 a.m. O, ayan, ha, meron niyang Google Map. Tapos part 2, alam mo, nagpunta ako ng dyan, ha, sa Shibuya. Ay, grabe ho, no, unang marcha dyan. Ay, grabe, talagang nagtaka yung mga Japanese kasi ang dami, tapos talagang nasara yung mga street. Ulitin natin yan, kung pwede, mas madami pa mga kababayan ko sa Japan. Huwag muna kayong magtrabaho niyang araw na yan, parang awa nyo na, ipakita natin sa buong mundo ang laking bagay ng ginagawa ninyo dyan. Mantakin nyo because of that, napagsalitaan nyo ang isang taong Japanese doon sa UN. Yung nangyaring mga rally ng mga nakaraan, yung marcha na yun, nagsalita ho. 'Di ba? Ang isang Japanese representative. Kung uulitin natin to mga kababayan, hindi po ako organizer ito, nililinaw ko po. Hindi po ako ang organizer nito, wala po akong kinalaman. Pero malamang sa malamang na andyan ako para umatin. Bilang bisita, hindi pala. Ayokong bigyan ng importansya yung pagpunta ko dyan. Bilang isang dadalo at susuporta sa organizer na ito. Pupunta po tayo dyan, sana. Naghahanap ako ng ticket, wala akong makita ng ticket, anak ng animal. Hindi ko alam kung bakit, naubos. Oo, walang biro, naubos yung ticket papuntang Japan. Nang araw na yan, pati ng Biyernes, hindi ko alam ba't ganun. Mag-ano na lang kaya ako, lumipad na lang kaya ako. Pwede ba yun? Gusto ko talagang pumunta dyan eh. Naghahanap ako ng ticket. Kanina pa ako naghahanap ng ticket eh. Hindi ako nagbibiro. Ha? Kanina pa talaga ako naghahanap. Kausap ko na nga yung yung friendly ghost dyan eh. Na si Bojo. Oy, Bojo! Ipupunta ako. Ihanda mo ng ang mga kainan natin dyan, ha? Part 2. May part 2 yan. Pagkatapos magmarcha, magrarally nga. Ngayon, mamarcha, di ba? Tapos dediretso ngayon doon sa Piplor Glade Event Hall. Ha? Sa Uniqlo yun. Malapit sa Uniqlo. Oo nga. Anong building to? 109 building. Okay? Diyan sa Glade Event Hall. Diyan sigurado ako makapunta. Kasi doon sa marcha, medyo yung flight umaga eh. Baka hindi ko umabot eh. Yung Friday walang flight. So baka hindi ko umabot ng umaga ng Di ba? So dito, sa gabi, malamang pupunta ako dyan. Ay, sa gabi pala. Sa tanghali pala. Kasi nakarating na ako niyan. Hahabol ako. Mula airport, daladala ko yung mga maleta kung pambili ko dyan sa Donkey. Daladala ko yan. Pupunta ako dyan. Ha? Ilalagay ko sa mga locker na mahal-mahal ang bayad. Maleta, nilagay sa locker. Oh, mantakin mo. Free pack lunch. Performances. Naku, sasayaw ko dyan. Hawak ko ang brief. Kung brief. Ganon-ganon ako dyan, ha? Oh, saan yan? Uniqlo, Shibuya 109. Uy, siyala ito, Brad. Shibuya 109. Ha? Shibuya 109. Alam natin yan, mga bilihan yan ng mga panty. Bilan ng mga pambabayan, Shibuya 109. Ha? Nandyan tayo, malamang sa malamang. Sana, hopefully. If God is willing, I'll be there. If not, I'll not be there. That's simple, ha? So, mga taga-Japan, eto, ha? Kita-kita tayo. Kita-kita tayo at sana, hopefully man dyan talaga ako, para ipagdiwang. Dahil napakalaki, ipakita natin sa buong mundo na iba talaga ang suporta ng mga taga-Japan. Kasi para itulak ng Japan. Ito yung susi para may pabalik si Pangulong Duterte. Ito susi.
Iba kasi pag tayo lang ang nagsasalita eh. Pero pag may pressure na from the international community, and especially Japan, which is a really powerful nation, even if they're small, because of their culture and their honor, respetado yan ng buong mundo. Huwag nagsalita ang Japan. Kaya, pakita natin, suporta natin yan na malaman, makumbinsi pa etong inyong Prime Minister na tumulong din sa kung papaano didiskarte dyan. Okay?